For our sample problem number 2, the parallel bases of a trapezoid measures 100 cm and 150 cm respectively, and its altitude is 60 centimeters. So when we say altitude, that's also the height of the trapezoid, and it is to be divided into two parts as areas are in the ratios of 2:5 by a line parallel to its bases such that the bigger part is adjacent to the smaller base, and then determine the length of this dividing line, area of the smaller and the bigger part. So, marami palang tinatanong dito, no, sa tatlo. Length ng dividing line, area of the smaller and the bigger part. So, unahin natin, i-drawing muna yung ating trapezoid. So, when we say trapezoid, no, ang characteristics niya, dalawang sides lang ang parallel to each other. So, ito yung dalawang sides na yun, no? 100 cm yung isa naman ay 150 cm. So, drawing muna tayo. So, yung isang side ay 100 cm and then yung isa ay 150 cm. And then yung pinaka-altitude niya or height, ibig sabihin, yung 60 na yan, yan na din yung pinaka-perpendicular distance between the two parallel sides. This is 60 cm. Ngayon, magdodrawing na tayo ng line parallel dun sa dalawang base na yan. So, imagine nyo na lang, straight line yung dalawang yan, line na yun, no? And then, mahahati yung ating buong area ng trapezoid into two parts. So, ito yung ratio ng dalawang area, 2:5. So, ang sabi, line parallel to its base such that the bigger part is adjacent to the smaller base. So, ito yung smaller base natin. Siyempre, obviously, is 100, 150. So, ito yung smaller. So, yung mas malaki yung proportion, ibig sabihin, kumbaga pag hinati mo sa 7 parts yung ating total area, 5 parts out of 7 mapupunta dun sa isang area, tapos 2 parts out of 7 mapupunta dun sa kabilang area. So, yung 5 parts out of 7 na area is adjacent daw dun sa smaller base. So, ang pagkakahati, basically, so mag-drawing tayo ng line na parallel dun sa dalawang base na yan. So, let's say, ito yun. Ngayon, ito yung ratio M. Ito yung ratio N. So, for this case, yung mas malaking ratio, mapupunta daw dito kay area adjacent sa smaller base. So, basically, yung ratio na to is 5. Ito naman, ratio niya is 2. So, tinatanong, gaano kahaba yung red line na hidden dyan? Yung pinaka-line na nag-divide dun sa ating buong trapezoid. So, to do this, so dalawang approach ulit yung papakita natin. Let's solve this manually and then meron matatandaan nyo yung length ng dividing line na formula na derived na pre-set natin last time. So, pero bago yon, solve muna natin. Let's say nakalimutan nyo yung formula na yun. Paano nyo siya isosolve? So, ang pinaka-kabisadong formula dapat is syempre yung area ng trapezoid in general. So, ang area ng isang trapezoid, ito kasi is h over 2, quantity ng b1 plus b2. So, yung b1 plus b2, yan yung length ng dalawang parallel sides. Yung h is yung perpendicular distance between the two parallel sides. Then, divided by 2 lang. So, pwede natin compute muna actually yung total area, no? So, yung total area ng ating buong trapezoid, so, ang h niya ay 60. Divide mo ng 2, multiply natin, sum ng dalawang base. So, 100 plus 150. Kapag kinumpute natin, yan ay 7,500 square centimeters. Ngayon, pwede nating kumputin na mauna, no? Yung area smaller, area bigger. So, yung ating area smaller, syempre yun yung 2 lang yung ratio niya out of 7. So, basically, yung area is smaller. This is 2 parts out of 7 parts. So, yung sinasabi kong 7 parts, no? So, ipag-add nyo lang yung 2 and 5. So, 2 out of 7 ng total area na 7,500, yun yung mapupunta kay smaller area.
So that's 2,142. So mag 3 decimal lang muna tayo, no? So 857 square centimeter. So ito yung isang answer natin na hinahanap. Area smaller. For the area bigger naman, syempre, nasa kanya yung mas malaking ratio. 5 of 7 is 7,500 na total area. So ito naman ay 5,357.143 cm squared. So yan yung area ng bigger part. Ngayon, hanapin na lang natin ano yung length. So ito yung L natin. So to do that, so mag-drawing ako ng kabilang figure sa kabilang slide. No? Para hindi masyadong magulo. Oops, napindot. So redraw lang natin. Medyo lakihan din natin yung figure. And then, ito yung dividing line. Baba ko konti. So, ito is 100. Ito naman ay 150. And then, yung length ng red line na yan, let's say yan ay L. So, yung pinaka-height ng trapezoid na to, ito ay 60. Ngayon, ang gagawin natin, i-represent natin, let's say, etong height ng mas malaking proportion. So, atin na lang natin. Let's say, etong height na ito, this is, ito lang pala sa kabila, this is Y. So, syempre, kung total height nito is 60, yung height nung lower part dun sa ating cut ay 60 minus Y na lang siya. So, ito yung 60 minus Y na height, no? Tapos, ito naman, ito yung Y lang. Hindi natanggal. Balik ko lang. Now, sabi natin, yung area is smaller. So, balikan nyo na lang sa previous na slide natin. So, this is 2142.857 cm squared. Yung area bigger is 5,357.143 cm squared. Now, applicable pa rin naman yung general formula ng area of trapezoids natin kasi kung papansinin ninyo, yung dalawang area na nakat ay trapezoidal pa rin in shape. So, itong part na to, trapezoid pa rin naman siya. Same with this one, ito ay trapezoid pa rin naman siya. So, applicable pa rin yung h over 2 base 1 plus base 2 natin na formula. Pero kung i-equate natin yan doon sa area na na-compute natin na value, considering the smaller, so take note, ito yung smaller, no? Yung nasa baba natin. Define natin yan doon sa problem din kanina. So, equal siya kay height. So, yung height ng trapezoid na to, this is 60 minus y. So, yun yung ilagay nyo. 60 minus y divided by 2. Multiply natin, sum ng kanyang base. So, ang base 1 niya for this case is yung dividing line na L. Dagdag natin yan dun sa 150. So, para yan kay smaller area. Para kay bigger area naman, ang height nung trapezoid na to, this is y. So, mangyari, y yung ilalagay natin instead of h. So, that's y over 2. Ang kanyang base 1 and base 2, so base 1 niya is 100, ang base 2 niya ay L. So, yan yung expression ng ating dalawang computed areas in terms of the length L ng dividing line tapos yung height Y na sinet natin. Ngayon, kung papansinin niyo, meron tayong dalawang unknowns. Nawawala yung Y and L dito kay area smaller. Nawawala din yung Y and L dito sa ating bigger area. So, anong ibig sabihin nun? So, meron tayong dalawang unknowns, pero meron din tayong dalawang equations. So, you can use two equations to unknown, similar equations or simultaneous equations yung pag-solve natin dito. So, the best way to do this is
to use substitution method. So, express nyo yung isang variable in terms of the other variable and then substitute that value to the other equation. So, for this case, let's say ito yung ating equation 1, ito naman yung ating equation 2. So, saan ba yung mas madaling i-express? Obviously, ito. Mas madaling i-extract yung y compared dito sa equation 1 natin. So, from equation 2, so from equation 2, so extract natin si y. So, this is 5357.143 equal siya kay y over 2 times 100 plus L. So, para ma-extract si y, si 2 na nasa ilalim, i-cross multiply nyo dito, tapos itong nasa parentheses, i-cross divide nyo dun sa kabila. So, ngayon si y, pwede natin siyang express as, so that's 5357.143 times 2 divided by 100 plus L. So, if we simplify this, so 5357.143 times 2, this is 10,714.286 divided by 100 plus L. Ngayon, etong value ng y na to, pwede natin siyang i-substitute dito kay y kay equation 1. So, substitute in equation 1. So, substitute in equation 1. In equation 1. So, we have 2142.857 equal daw siya kay 60 minus y. So, yung y natin, papalitan natin ng buong yan. That's 10,714.286 over 100 plus L. So, y pa lang ito, no? So, yung y, that's 60 minus y na. Then, all of this divided by 2. So, etong term na to, yan yung 60 minus y over 2, ah. So, yung y na to, pinalitan lang natin ito. So, baka malito kasi kayo. So, I hope na intindihan yung part na yun. So, tanggalin lang natin. And then, etong 60 minus y over 2, nakamultiply pa siya kay L plus 150. So, dito, ang unknown na lang natin ay si L. Solvable na siya. So, pwede nyo siyang input na sa calculate. So, para hindi masyadong complicated na yung susulat nyo, itong 2 kasi na to, pwede nyo naman ding i-cross multiply doon. So, mangyayari, so meron kayong 2142.857. So, times 2. Equal ngayon yan kay 60 minus 10,714.286 over 100 plus L. So, lahat ng ito, nakamultiply siya kay L plus 150. So, type nyo na lang sa CalQ. So, baka medyo matagal siya mag-solve kasi merong L dun sa ilalim, no? Yung L natin equal siya kay 137.58 centimeters. So, ito na yung ating answer for this problem. So, along with the smaller area and bigger area, no? So, medyo complicated siya kung titignan niyo yung solution. If you want alternative solution, so yung alternative solution natin dito is using the formula.
So, yung formula natin, yung L daw, equal siya kay square root of MB1 squared plus NB2 squared over sum ng M plus N. Wherein dito, yung ating M and N, yun yung mga ratios. So, binigay sa problem, di ba? 2:5 yung ratio. Ngayon, pwede nyo kasi pagpalit-palitin to, no? So, ano yung i-multiply dun sa B1 and B2? Or ano yung papangalanan nyo as B1 and B2? Pero dito, ilagay na lang natin muna. So, di ba dun sa ratio, sabi natin, eto yung ratio na 5 kay upper na trapezoid. So, yung ratio na 2, nandun siya kay lower na trapezoid naman. Etong part na to kasi, ratio times the square of the base. Plus, ganun din, ratio times the square of the base. Tapos yung nasa ilalim na n plus n, so hindi naman kayo malilito dyan kasi ipag-add nyo lang. So kahit mapagbaliktad naman, gawin yung n plus m ito. So pares pa rin naman yung magiging sum. So ang critical lang talaga is etong nasa numerator. Baka kasi mapagbaliktad, let's say, yung n na multiply nyo kay b1 squared. But you don't need to memorize this formula, no? So ang tandaan nyo na lang, for example, etong si 5, regardless kung ano yung pinangalan nyo sa kanya, m or n man, ang i-multiply nyong side sa kanya or base is etong si 150. So, yung hindi niya katabi na base. Ibig sabihin, eto, malagay natin muna yung square root. So, kung yung m man, yung ginawa nyong ratio na 5, that's 5. Ang i-multiply nyo na naka-squared na side sa kanya is yung malayo sa kanyang base is 150 squared. And then, kung i-consider nyo naman is etong ratio na 2 na yan, ang i-multiply yung base sa kanya, yung malayong base sa kanya, hindi yung katabi niya. So, that's 2 times 100 squared. So, dito sa ilalim, kahit pagbaliktad nyo si 5 plus 2 or kahit 2 plus 5 yung ilagay nyo. So, magiging pares pa rin naman. So, kaya huwag nyo nang isipin, no, kung sino yung papangalan nyo ng M, N, sino yung papangalan nyo ng B1 and B2. Basta yung concept dun sa taas, yung ratio na i-multiply nyo is yung, or i-multiply nyo siya dun sa base na malayo sa kanya, hindi yung katabi niya. Kapag tinype natin yan, that's 137.581. So, same lang siya. 581 centimeters. So, same pa rin siya ng sagot dito. So, syempre ito, direct formula na yung ginamit natin. Hindi na masyadong nahirapan.